Hi sir, ako nga po pala si Jojo. Matagal na akong tagapakinig sa maraming horror story channel sa YouTube. Siyempre, kasama na rin doon ang channel mo. Masarap pakinggan ang pagkikwento mo, lalo na kapag nagdadrive ako sa gabi. Dinadownload ko kasi ang mga story mo kapag nasa opisina kami kasi meron doong libreng wifi para tuloy-tuloy ang pakikinig. Gaya nga ng nabanggit ko na kanina, marami akong pinapakinggang mga horror story channel. Pero iyong channel mo ang pinapakinggan ko kapag nagdadrive ako sa hating gabi hanggang madaling araw. Hindi kasi sobrang nakakatakot at nakakagulat ang pagkikwento mo. Chill lang ba? Iyong parang kwentuhang magtropa lang. Iyong ibang channel kasi, dahil sa sobrang intense ng pagkakakwento at may mga nakakagulat pang effects, ay lalong nakakapagpatakot sa akin, lalo na kapag binabagtas namin ang madilim na daan sa gabi. 10 taon na po akong driver ng isang 10-wheeler truck ng isang fish dealer company. Nanggagaling dito sa Western Samar ang isda, tapos ihahatid ko naman doon sa Nabotas. Doon kasi ang bagsakan namin. Madali lang naman ang trabaho namin dahil hindi naman kami magbubuhat ng partner ko. Bali 2 po kaming magkasama. Pareho kaming driver. Palit-palitan kami sa pagdadrive para hindi sobrang nakakapagod. Kapag mag-isa lang kasi, tapos straight ang pagmamaneho galing Calbayog City to Nabotas, ay parang adik na ang itsura noong driver at sobrang pagod at antok na rin. Delikado na kapag ganoon. Kaya palaging 2 o minsan nga ay 3 kaming magkakasama na bumabiyahe, pero boy namin iyong isa. Itong karanasang aking ibabahagi ay matagal nang nangyari. Kamakailan ko lang naalala. Sa pagkakatanda ko ay panahon iyon ng Disyembre at panahon din ng tagbagyo o iyong madalas maalon ang karagatan. Sa mga hindi po pamilyar sa ruta, ay manggagaling kami sa Calbayog City to Allen, Northern Samar. Tapos pagkarating doon ay isasakay sa isang barkong roro ang truck namin, kasabay ng maraming bus at iba pang mga truck. Tapos itatawid iyon papuntang Matnog Port. Isa iyong lugar na sakop na ng Sorsogon sa Bicol Region. Kapag naroon na kami sa Matnog Port ay via land na uli ang biyahe namin. Sisimulan ko ang kwento noong naroon pa kami sa opisina. Maulan at bagyo ng linggong iyon, kaya hindi ko inaasahan na may biyahe ako papunta ng Maynila. Kasi nga kapag bagyo ay walang biyahe ang mga barko at siguradong mai-stranded lang kami sa port. At kapag minalas-malas pa at maubusan ng yelo, iyong isdang dala namin ay sigurado talaga natapon iyon. Kasi minsan sobrang traffic din talaga kapag naiipon ang lahat ng sasakyan sa port. Kahit gustuhin naming bumalik sa Calbayog ay mahihirapan na rin kaming makalusot kaagad. Tanghali noon at natutulog ako noon sa bahay. Dahil sa madalas nga akong puyat kapag may biyahe, kaya sinamantala kong matulog ng mahaba. Pagkagising ko noong umaga ay kumain lang ako at bumalik na rin kaagad sa pagtulog. Nagising ako noong maramdaman kong niyuyugyug ako ni Mama. Ang sabi niya sa akin, "Uy, Jojo, kanina pa nagre-ring ang cellphone mo oh. Sagutin mo na yan." Noong tinignan ko nga ang cellphone ko na nagre-ring pa, ay nakita ko ang number ng sekretarya ni boss. Kaya bumangon na ako at kinausap ko iyon. Nalaman kong pinapabiyahe daw kami. Wala na daw signal ang bagyo at mukhang magbubukas ang pier. Kaya samantalahin na daw namin na makalusot dahil may paparating na naman ang bagyo. Kapag hindi namin maihatid ang isda, ay lalo pa kaming matatambakan. Kaya sabi ko na lang na sige, maliligo lang ako. Tapos pupunta na ako kaagad sa opisina. Pagkarating ko doon, ay kakarating lang din ng partner kong si Nonoy. Tinawagan nga din daw siya. Asar na asar pa nga daw siya
dahil meron sana siyang pupuntahang binyagan at handa na siyang makipaglasingan sa araw na iyon. Kaso wala naman kaming magagawa dahil trabaho yun eh. Mahirap naman na mapalitan kapag nagtamad-tamaran. Hindi pa naman ganun kadali makahanap ng magandang mapapasukan. Galanti pa naman sa traveling allowance ang boss namin. Hindi talaga kami tinitipid, kaya pwede kaming kumain sa kahit saan namin gustong kumain kapag naroon kami sa biyahe. At walang problema yun sa boss namin, lalo na kung may maipapakita kaming resibo. Sa totoo lang Sir Carl, marami na rin kaming naririnig na kwento tungkol sa mga aswang. Kasi nga, taga-probinsya kami, tapos sa Samar pa. Kaya masasabing normal na lang sa amin ang makarinig ng mga kwentong aswang. Pero sa edad kong iyon ay hindi pa rin naman ako nakaranas ng panggagambala talaga ng aswang. Siguro, pinakamalala na iyong may maririnig na huni ng wakwak habang papauwi galing inuman. O di kaya kapag may kapitbahay na may sakit at humuhuni ang aswang habang padaan-daan sa itaas na lumilipad. Kaya masasabi kong itong karanasan kong ito ay talagang hindi ko makakalimutan dahil naranasan ko pa ito ng mag-isa. Ayun na nga, balik na tayo sa biyahe namin. Pagkarating namin sa Alin Port, sakop pa rin iyon ng Northern Samar. Baka lang po malito ang mga tagapakinig ha, ang Calbayog City po ay sakop ng Western Samar. Ang Alin naman ay sa Northern. Naroon na nga kami sa Alin Port at napakahaba ng pila ng mga bus at truck na na-stranded. Napasabi na lang kami ni Nonoy, patay tayo nito, siguradong mabubulok ang mga isda natin. Hapon na noon, mga alas 5 na siguro. Kaya tumawag na ako kay Ma'am Lisa. Siya yung sinasabi kong sekretary ni boss. Sinabi namin na bakit pa nila kami pinabiyahe, sarado naman pala ang port. Ang dami ngang stranded. Kinausap niya si boss tapos kinuha ni boss ang cellphone at siya na mismo ang kumausap sa akin. Ang sabi niya ay may nakausap daw siyang kakilala doon sa port at sinabing magbubukas iyon ng mga alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, kaya mag-abang lang daw kami. Humingi na rin siya ng pasensya dahil kailangan daw talagang maihatid ang isda para wala kaming puproblemahin pagdating ng Kapaskuhan na maraming nakatambak na isda sa freezer. Wala na nga akong ibang naisagot noon kundi sige boss. Dahil sa nakatunganga lang kami ng partner ko sa truck, ay sinabi ko sa kanya na baka pwedeng humanap siya ng mangangata namin, biskwit o chichirya ba. Hindi rin naman kami pwedeng umalis sa truck kasi nakapila kami doon at pag pumarada naman kami, baka hindi kami masama sa mga makakaalis. Pagbalik niya nga ay may dala na siyang soft drinks at biskwit. Iyon na lang ang ginawang pamatay oras namin habang nakikinig ng radyo. Narinig nga namin sa radyo na magbubukas daw ang pier, pero baka isarado din uli kaagad kapag tuluyang pumasok ang kasunod na bagyo. Kaya nasabi na lang namin ni Nonoy na kailangan talaga naming makalusot o mapasama sa mga mapapaalis na mga barko. Bago pa mag alas 7 ay namataan namin na may mga tunog na ng mga roro. Nabuhayan na kami ng loob dahil sigurado na makakaalis kami. Fast forward na po tayo at nakasakay na nga kami sa first batch ng mga barkong umalis. Maalon pa rin noon pero sanay na rin naman kami sa ganoon at hindi rin naman sobrang layo ang biyahe mula Alin to Matnog. Kaya noong makarating ng Matnog ay naisipan naming maghanap na muna ng makakainan para magtuloy-tuloy na ang aming biyahe. Mukhang mahirap na kasi makahanap ng makakainan dahil may bagyo nga at panay pa ang pag-ulan. Doon na nga kami kumain sa isa sa mga kainan na naroon lang din sa loob ng pier para safe na rin. Makalipas ang wala pang isang oras ay bumiyahe na nga kami. Maayos naman ang aming biyahe noong simula dahil umaambon lang. Pero noong makadalawang oras na siguro kami mahigit
ay nagsimula na ang malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin. May ilang mga bayan na rin kaming nadaanan na nalubog na sa baha. Pero dahil sa mataas naman ang truck namin, kaya nakakatawid pa rin kami. Dahil nga sa sama ng panahon, kaya hindi na rin ako pwedeng magpatakbo ng sobrang mabilis o yung bilis kapag normal ang panahon dahil delikado na talaga ang kondisyon ng kalsada at kapaligiran. Kailangan din maging alerto kasi bigla na lang may mga tumutumbang puno sa kalsada. Pailan-ilan na lang noon ang nakakasabay naming nagbabiyahe dahil nga sa sungit ng panahon. Hanggang sa sinabi noong kasama ko na gumilid na muna kami. Palampasin na daw muna namin ang malakas na hangin dahil baka madisgrasya lang kami. Sumang-ayon din naman ako sa kanya dahil alam kong tama siya. Kaysa naman parehong malagay sa alanganin ang buhay namin. Umarada na nga kami sa isang lugar na wala ding masyadong bahay o nasa pagitan ng dalawang bayan. Magubat ang lugar na iyon. Sinigurado ko rin na walang puno na sobrang lapit na maaaring matumba. Wala kaming magawa ng mga oras na iyon dahil malakas ang hangin at ulan. Kaya kahit ang aming radyo ay wala ding signal. Kaya inadjust ko na lang ang upuan na aking inuupuan at natulog na lang. Nagising na lang ako noong tapikin ako ni Nonoy at sinabing lumarga na daw kami dahil sa nakadaan na ang bagyo at hindi na rin masyadong malakas ang ulan pati na rin ang hangin. Kaya sinimulan ko na ngang paandarin ang makina. Pero sa kamalas-malasa naman ay ayaw noon umandar. Nakakailang pihit na ako ng susi ay ayaw talaga mag-start. Hindi naman namin pwedeng i-strong ka rin iyon dahil hindi kami mga mekaniko. Talagang pagdadrive lang ang alam namin pareho. Nagsimula na nga kami mag-alala ni Nonoy para sa dala naming mga isda. Pasado 1:00 pa lang ng madaling araw noon at kung hihintayin pa namin na mag-umaga ay siguradong tunaw na ang yelo at hindi na aabot pa ng Maynila. Kaya sinabi ni Nonoy sa akin na mag-aabang daw siya ng pwedeng masakyan para makarating siya sa susunod na bayan at saka siya maghahanap doon ng mekaniko. Pwede naman sa amin ang ganun sa mga truck. Mag-aabang ng ibang truck kahit hindi pa kakilala at makikisabay lang papunta sa kasunod na bayan. Kaya iyon na nga ang ginawa ni Nonoy. Pagkaalis niya ay nanatili lang ako sa loob. Dahil patay ang makina, kaya medyo kulob talaga sa loob ng truck. Kaya ang ginawa ko ay binuksan ko na lang ang bintana sa may tabi ko para may makapasok naman na hangin. Hindi na rin naman masyadong maulan, kaya okay lang din. Habang nakasandal ako sa upuan, ay nakatulog na pala ako nang hindi ko namamalayan dahil nga siguro sa preskong hangin na pumapasok galing sa labas. Kalahati lang naman ang bintana ang nakabukas para lang talaga makapasok ang hangin. Nang biglang may naramdaman akong bumagsak sa itaas ng truck kaya gulat na gulat ako. Tapos kasunod noon ang pagkalmot sa bandang kaliwa ng truck kaya dali-dali ako lumapit sa may passenger seat na inuupuan ni Nonoy para siguraduhin nakalak iyon. Baka bigla akong pasukin ng kung anumang nilalang iyon o kung tao ba na nais magnakaw. Pagkalak ko lang noon ay naramdaman kong sinubukan iyong buksan noong nasa labas dahil narinig ko ang paghila ng bukasan ng pinto. Mabuti na nga lang ay nauna kong mailak iyon. Sumilip-silip pa ako noon sa bahaging kanan kasi gusto kong makita kung tao ba iyon o kung ano. Noong may maaninagan akong maitim na parang aninong dumaan sa harapan ng truck, kaya dali-dali na akong bumalik sa upuan ko para isara ang bintana. Kaso pagkabalik ko ay sumalubong sa akin ang mabalahibong kamay at nakasakal na kaagad iyon sa leeg ko. Grabe ang pagkataranta ko noon at takot na rin. Hindi ko maisip kung ano ang dapat kong gawin. Basta pilit ko lang inaalis ang kamay niya sa leeg ko. Pero nakadiin talaga ang mga kuko noon sa leeg ko.
Kaya habang inaalis ko yun, ay mas lalong masakit dahil kumakayod pabaon ang kuko. Hanggang sa unti-unti na akong kinapos ng paghinga. Buti na lang at naalala ko iyong maiksing tubo na naroon lang sa tabi ng inuupuan ko. Kaya kinuha ko na iyon at isinundot ko sa mukha noong nilalang. Hindi ko rin maaninagan pa ang mukha niya kasi nga madilim. May paminsan-minsan lang na dumadaan na sasakyan at mukhang wala ring nakapansin sa nangyayari kaya wala din talagang huminto. Pagkasaksak ko sa mukha noon ay narinig kong tila umangil iyon o parang napasigaw sa sakit. Medyo malambot iyong natamaan ko. Tingin ko ay mata niya ang natamaan ko. Kaya naalis ang pagkakasakal noon sa akin. Pagkaalis lang ng kamay noon ay agad kong isinara ang bintana. Takot na takot ako noon. Inaabangan ko na lang kung muli ba iyong aatake. Dahil wala na rin naman akong pagpipilian kundi ang lumaban. Kaysa naman mabiktima ng hindi man lang lumalaban. Pero tanging mga malalakas na kalmot na lang sa gilid ng truck ang naririnig ko. Tapos nahinto rin naman iyon sa katagalan. Siguro mag-aalasing ko na nang nakabalik si Nonoy. Kasama niya ang isang mekaniko. Nahirapan daw siya maghanap dahil halos walang nakabukas na talyer sa bayan na kasunod at brownout pa sa lugar kaya lalo pa nga siyang natagalan. Mabuti na lang daw ay may mga tanod siyang nakasalubong at doon siya nagpatulong upang makahanap ng mekaniko. Dahil sa madilim at umuulan na naman, kaya nahirapan din ang mekaniko. Umaga na noon ay hindi pa rin ayos ang makina. Dahil kumuha pa ang mekaniko ng piyesa sa bahay niya. Kaya tinawagan ko na si boss at sinabi ang nangyari. Chinek din namin ang karga naming isda. Tunaw na nga ang yelo noon at mukhang hindi naaabot sa maayos na kondisyon sa Maynila. Kaya sinabi ni boss na bago pa mabulok ang mga isda ay ipamigay na lang doon sa lugar na pinakamalapit. Kaya noong naayos na nga ang truck ay tinungo na namin ang lugar noong mekaniko. At hinanap namin iyong mga tanod na tumulong kay Nonoy na makahanap ng mekaniko. At sila ang pinakisuyuan naming mamigay noong mga isda sa mga taga roon. Nagpahanap na rin kami ng manggagamot na pwedeng tumingin sa sugat ko sa leeg na nakalmot noong aswang. Dahil baka may kakaibang epekto pa iyon. Kahit nahugasan na at nalagyan na ng gamot dahil makati pa rin kasi. Binigyan naman ako noon ng lana na ipapahid ko daw para mabilis matuyo. Pinatuloy din kami ng kapitan sa bahay niya ng 2 gabi para makapagpalipas ng bagyo. Dahil hindi rin naman kami makakatawid kung sarado pa rin ang pier kung may bagyo pa. At saka na nga kami nakabalik sa amin sa Calbayog. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento ko kahit hindi masyadong ma-aksyon. Hindi naman kasi ako ganon katapang para labasin pa at hamunin iyon ng patayan. At alam ko din na tagilid ako doon dahil napakalakas talaga na naramdaman ko noong sinakala ko. Sana nga ay hindi na maulit pa sa kahit kaninong biyahidor ang dinanas ko. Hanggang dito na lang po, Boss Carl. Maraming salamat po. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin paraffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata.
Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.